Class S hero Tank Top Master. Mukhang tagilid nga dito sa kanyang kalaban na isang halimaw na tinatawag na Heavy Smoker Disaster Level Dragon. Man, magpadala na nga kayo ng backup. Demon Cyborg na si Genos, mukhang nasa alanganing sitwasyon na nga din kontra o laban nga dito sa mga halimaw na tinatawag nga na The Extended Family of Darkness Disaster Level Dragon. Man, takbo habang may lupa. Isa pang Disaster Level Dragon na umatake nga sa syudad na tinatawag nga na Machine God Miller, bigla nga ring sumulpot na nagpakawala agad ng mga atake na upang dahil nga na magtalsikan o madamay nga itong mga sibilyan. Bang! Isa pang Class S hero na si Tornado o Tatsumaki, nagulat nga sa kanyang nakaharap na isa pang Disaster Level Dragon na halimaw. Bakit nga ba siya nabigla dito? Ano nga ba ang nangyari? Ano nga ba ang kanyang nakita? So ilan lamang yan mga pare ko sa mga kaya-aya pangyayaring naganap na pinakita dito sa One Punch Man Chapter 226. At tara na nga mga pare ko, umpisahan na nga natin ang talakayan na to. So bali nga ang title ng chapter natin ngayon ay Pinamagatang ngang Fury. At ang cover page naman natin para sa chapter na ito ay ito ngang mga bagong ka-teammate ni Kalbo na nakafocus nga sa kanilang camera, habang dito naman sa pangalawa ay pinapakita na inilipat na nga dito kay Kalbo ang pag-focus nga sa kanya habang seryoso nga ang itsura nito. At para naman sa ating first panel dito mga parikoy ay balik na nga dito sa mga ka-teammate ni Saitama na ang kanilang grupo nga ay tinatawag na Hero Name Victims Association, na ang ginawang leader pa nga kasi nila dito ay mismong si Kalbo. Yes guys, si Saitama nga kasi ang hinalal nila bilang leader. So isipin nyo na lang din guys na parang trippings ng itong itong grupo. Kasi imagine nyo na nga lang din, pangalan pa lang ng grupo nila ay pang tolonggis na nga, Hero Name Victim Association. Man, saan ka nakakita nun? But anyway, yun nga no, masabi pa nga din natin na paldo pa rin sila dito dahil nga hindi nga rin nila akalain na isang pinakamalakas na nila lang nga ang nirecruit at ginawa nga nilang leader. So yun nga mga pare ko yun no, dito nga sinasabi nila na magsasagawa nga daw sila ng protesta at ito na nga din daw ang araw at oras upang ilakas o itaas nga daw ang kanilang mga boses at mangyaring gagawin nga daw nila na malaman nga ng executive board yung patungkol nga daw sa kanilang pagdurusa at paghihirap na dinala o binitbit nga daw ang krus ng pagiging hindi kilalang bayani, na kaya idedemanda nga din daw nila ang pagpapapalit o pagbabago nga daw ng kanilang pangalan at ang pagkakaroon nga din daw nila ng pinansyal na suporta. Na ang isa pa nga dito ay nagrereklamo na nga din na mangyaring ipaliwanag nga din daw sa kanya na bakit nga daw kasi ang kanyang pangalan ay The Great Degenerate. At ang isa pa nga dito ay nagrereklamo nga din na kahit kailan naman daw ay hindi naman siya umiinom. Pero bakit nga daw kasi ang kanyang ilong ay kulay pula na nga daw simula nga kasi sa kanyang pagkabata, na kaya nga dahil dyan ay mangyaring hindi nga daw sila aalis dito sa kanilang kinatatayuan hanggat hindi nga daw na-acknowledge ang kanilang mga hinanaing, na kaya kaalinsabay nga din ng bagay na yan. Dito nga napaisip na nga lang itong si Kalbo na kung gagawin nga rin ba daw niya ang bagay na yan, hindi kaya mapalitan nga din daw ang kanyang pangalan sa pagiging kalbong mareklamo or kung ano paman. So yun nga no, habang nagpoprotesta nga itong mga kagrupo ni Saitama mula nga dyan sa labas balik naman dito sa loob ng Hero Association, na dito nga pinapakita na pinapanood nga nila ang isang balita na patungkol nga sa Neo Heroes at sa mga kahangahangang ginagawa nga daw ng kanilang mga hero, na ang mga yun nga daw ay mukhang mahihigitan o malalampasan nga daw sila. Pero hindi nga daw ito patungkol o nangangahulugan na mahina nga daw ang kanilang mga hero, kundi dahil nga daw ito sa isang dahilan na ang mga hero nga daw ng Neo Heroes ay nagagawa nga daw kasi na ma-handle yung mga halimaw, even though na patuloy pa nga din daw ang paglakas ng mga halimaw na to sa bawat pagpapakita o paglitaw nga daw ng mga to, na kaya sa simpleng salita nga din daw na ang current situation nga daw ngayon na ang Neo Heroes ay masyado nga daw malakas, which is ang ibig sabihin nga nila dito alam nyo na guys na kung bakit nga sobrang lakas ng Neo Heroes is yung dahil nga din kasi yon sa bagong suit nila na nagbibigay nga sa kanila ng iba yung kalakasan o kapangyarihan. Although masabi pa nga din natin na mas malakas pa nga din sa kanila ang Class S Heroes ng Hero Association, pero ang ibig sabihin din kasi nila dito mga parikoy na kung ikukumpara nga kasi sa mga non-Class S Hero ng Hero Association, which is yung mga Class A, Class B at Class C, mas malakas pa nga sa kanila itong mga average hero nga din ng Neo Heroes na nakasuot nga o nagtataglay nga ng kanilang power up suit. So yun nga mga pare ko idinagdag pa nga nila dito na kumpara nga daw kasi sa Hero Association, which is nagre-rely nga daw talaga sila sa kanilang puro at individual na kapangyarihan at lakas, na dito naman sa Neo Heroes mangyaring naglalagay nga daw kasi sila ng leader, mga solidong leader na katulad na nga lang din daw nila Raiden, Axel at ni Webig Yasa, na silang nilalagay nga daw sa harapan ng kanilang mga grupo o team na nagsisilbing napakaganda o napakaangas nga daw na
na suporta na siyang nagpapausbong nga daw at nagpapaganda sa imahe ng Neo Heroes. Na kaya nga dyan yung kaalinsabay nga din yan. Dito nga sinasabi ni Sweetmas na gayon nga din daw kasi talaga. Kulang nga din daw kasi talaga ang mga dapat mamuno sa Hero Association. Dahil sa alin pa man, itong si Sweetmas at Child Emperor nga lang din daw ang tanging nakaisip nga lang sa organization ng ganitong ideya na maglagay nga daw sila ng leader. Na kaya nga dahil din dyan, dito nga naisip na nga rin nila na kung mangyaring magpapatuloy pa nga rin daw yung ganitong status ng Hero Association, mangyaring babagsak o mawawalan o mauubusan nga daw sila ng suporta. Na kaya meron nga ba daw dito ngayon na nandito sa Hero Association na may malakas na karisma na siyang magpapakintab o magpapakinang. At balik naman dito sa labas, itong ang team o grupo ni Kalbo na patuloy pa nga din sa pagprotesta. At mula nga din dyan may isang bagay nga sila o isang salita na inihanda nga nila na kanilang ang sabay-sabay na isisigaw. Ngunit subalit datapwat bago pa nga nila mabanggit ito, nangyaring biglaan na nga lang din na nagkaroon ng emergency announcement na pinatawag nga nito ang lahat ng bayani dito sa Hero Association dahil nangyaring may report nga daw na sa bawat subdivision na may lumitaw nga daw ng 5 disaster level dragon na halimaw. At kumpirmado dahil ang mga ito nga daw ay nasa mga region na. At kaya nga dahil din dyan sa report na yan, dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita nga itong si Black S at si Ruber. At sa gulat na nga din itong ni Black S, napasabi na nga din ito na parang festival na nga ba daw ang mangyayari dahil 5 level dragon nga daw ang lumitaw. Na kaya mangyaring idinagdag pa nga ng Hero Association na mula nga daw dito hanggat ang sitwasyon nga daw ay hindi pa nare-resolba. Ang mga tarangkahan o gate nga daw sa general public ay mananatili pa nga rin daw nakasil. Pero ang panloob nga daw na pasilidad ay mananatili naman daw ligtas. At ang mga impormasyon nga daw patungkol sa labas ay ire-report na nga lang daw o ipapakita gamit nga daw ang monitor sa bawat room. At ang mga nakatalagang hero nga daw o bayani ay mananatiling naka-standby at hindi nga daw sila aalis sa kanilang mga kinalalagyan maliban na nga lang na ipinag-utos na. Na kaya sa ngayon, ang mga kasalukuyang bayani nga daw na ipinadala ngayon ay ang mga Class S hero na nandito na nga daw sa NCT. At ang isa nga sa pinapakita dito sa kasunod na panel ay itong ang sitang Top Master na kinakaharap nga itong halimaw na tinatawag na Heavy Smoker Disaster Level Dragon. Na dyan nga pinapakita nga din na siya nga ay sugatan at mukhang nangihina dahil nga daw sa toxic na usok na nilalabas ng kanyang kalaban. At kaya nga dahil din daw dyan, mangyaring hindi na nga din daw magtatagal. At itong usok na to na may lason kakalat na nga din daw sa buong bayan. At ang ito nga daw ay magdudulot ng matinding sakuna. So dahil nga mukhang nangihina na nga din siya dito, dito nga sinabi nga rin sa kanya ng halimaw na unti-unti na nga daw siyang namumutla. Na kaya mangyaring gagawin na nga niya na unti-unti na nga din daw niyang totorturin itong si Tang Top Master hanggang sa ito nga daw ay mamatay. Na kaya nga dahil din dyan, dito nga naisip ni Tang Top Master na ang kanyang pinakahuling paraan na nga lang daw na bahagya na nga lang daw niyang i-release ang compression nga daw sa kanyang katawan gamit nga ang Tang Top na para mangyaring mag-increase nga daw ang capacity ng kanyang lungs. At sa pamamagitan nga din daw ng Tang Top Deep Breath mangyaring mag-i-inhale at hihigupin nga daw niya ang lahat ng usok. At sa gayong paraan maaaring magawa na nga din daw niya na makapagbigay nga daw ng oras kahit sa mga ilang minuto hanggang sa makarating nga daw yung mga ilang classes hero. So ayun nga mga pare ko yun, talagang dehado o tagilid nga dito si Tang Top na umabot na nga lang din sa punto na kinakailangan na nga niya ng backup ng ilang kapwa niya na class S hero. So yun nga mga pare ko yun, matapos nga ipakita yan, lumipat naman ng panel dito sa isa pang bakbakan. At ito nga ay si Tornado or si Tatsumaki. At ang kanyang kaharap nga dito ay ito nga tinatawag na Aggregation Disaster Level Dragon. At mula nga dyan ay pinapakita nga rin itong si Tatsumaki na halos nandiri nga sa kanyang nakita dahil nga itong kalaban niya ngayon parang inipon-ipon na maliliit na insekto. At ang mas malala pa dyan, ang kasunod nga na nangyari dito, bang! Biglaan na nga lang sumugo dito ng sabay-sabay kay Tatsumaki na ito nga ay parang nagkalat na mga ipis. At kaalinsabay naman yan dito naman sa kabila pinapakita nga itong si Genos na nandito nga sa T-City at ang kanyang mga kaharap nga dito ay itong ang mga halimaw na tinatawag na The Extended Family of Darkness Disaster Level Dragon. At ang mga halimaw ngang ito talagang ang gustong kuyugin itong si Genos na kaya mula nga din yan bigla nga nagliwanag itong core ni Genos at ginamit o inactivate nga niya itong abilidad niya na tinatawag na Scorching Core. At matapos ngang ipakita ang panandali ang eksenang yan ay lumipat o bumalik na nga ang panel dito sa Hero Association na dito nga ay sinasabi na yung 3 hero nga daw na yun kanina ay padalhan na nga din daw agad ng backup sa lahat nga daw ng mga hero o bayani na posible o magagawa nga daw na makapagresponde. At kaya nga dahil din dyan dito nga sinasabi ni McCoy na hindi nga daw niya sigurado na kung mananalo nga ba daw sila sa mga kalaban na kaya mangyaring tawagan na kontakin na nga daw nila agad ang headquarters ng Neo Heroes dahil wala na nga din daw lugar kung uunahin nga daw nila ang kanilang pagiging magkatunggali lalo't patungkol naman daw ito sa kaligtasan ng mga tao na kaya mangyaring gumawa na nga din daw sila ng cooperative framework at ibahagi na nga din daw nila yung kanilang status sa Neo Heroes na kaya nga dahil din sa bagay na yan kaalinsabay naman yan dito nga pinapakita na ang bawat pasilidad nga dito ay mangyaring ni-lockdown nga nila na habang sinasarado nga ito
dito sinasabi naman nitong ni Tropa na okay o ayos nga lang ba daw ang defense facility dito sa kanilang kinalalagyan, na sinagot naman sa kanya dito ng isang kasama niya na habang sila nga ay nagdotong eats, na sana naman daw na inire-report man lang daw sa kanila ng Neo Heroes ang patungkol nga daw sa mga bagay o mga pangyayari ngayon at yung patungkol nga daw sa magagawa nila sa kanila. Pero sa anumang kaso, ligtas pa nga rin naman daw sila dito. Lalo't sinabi nga din daw sa kanya ng kanyang ama na gumastos o naglabas nga daw yun ng bilyon-bilyon na para nga daw magawa ang building na ito nang matapos nga din daw ang pakikipaglaban ni Tatsumaki sa araw na yon. Ngunit subalit datapwat habang nagkikwentuhan nga sila dito at nag-uusap sa pinakamaangas na building daw na to, habang kumpiyansa nga silang nagdotong eats dito, kaalinsabay nga din yan dito nga pinapakita nga rin ayan na. Bang! Biglaan na nga lang din nagkaroon dito ng isang malakas na pagsabog na siyang dahil nga rin upang tumilapon nga sila dito. At ang dahil nga ng malakas na pagsabog na yan ay wala ngang iba kundi ang kagagawan nga nitong isang halimaw na tinatawag nga na Machine God Miller Disaster Level Dragon. Gapang nga dito si Tropa mga pare koy, na dyan ngayon nagtataka at tinatanong na nga din niya na papaano nga ba daw nangyari ang bagay na yun, papaanong nangyari na nawasak ang pasilidad na to. So yun nga no, matapos ng umatake ng halimaw na to, kaalinsabay nga din yan dito nga sinasabi niya na nasaan na nga ba daw si King. Pero sa isang bagay pa nga dito na habang hinahanap nga niya si King, kaalinsabay naman din yan mula nga sa kanyang itaas. Dito nga pinapakita na may isang nilalang na bigla ngang tumalon sa kanya. At dito naman sa kasunod na panel pinapakita nga ay ayan na. Bang! Isang malupit na sipa nga ang tinanggap nitong Machine God mula nga dito kay Suiko. So bali ayan nga ang last panel dito mga parikoy. Para nga dito sa ating review ng One Punch Man Chapter 226. Talagang nga lalong nagkakaroon ng komplikasyon dito dahil nga lalong lumilitaw yung mga malalakas na halimaw or mga disaster level dragon. Ano na kayang mangyayari dito kay Tank Top Master? Ito na nga ba ang kanyang katapusan? So let's see mga parikoy kung ano nga ba ang mga susunod na mangyayari. Hanggang dito naman tayo guys, maraming salamat sa inyong panonood. Keep safe palagi, Anime Tagalog Tada kaya nagpapaalam.